Isang maulang hapon po sa bawat isa. Ayan, kamusta po ang lahat? Ayan po, nawa po, tayo pray po na nasa maayos po tayong kalagayan. Amen po. So ayan po, dito muli tayo sa ating Bible study sa oras po na ito. At salamat sa patuloy po na sumusubaybay sa ating everyday Rema Pills. Amen po. So bago tayo mag-start sa ating pag-aaralan, itutuloy lang din po natin yung tinuro ng ating mga pastor nung last week. Bago tayo mag-start, hinihiling ko po ang bawat isa na i-welcome natin ang banal na espiritu sa oras na ito. Manalangin po tayong lahat. Yuko po tayong lahat at mag-pray. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa magandang gagawin mo. Salamat sa mga mensahe mo. Salamat, Panginoon, sa tinuturo mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa wisdom and knowledge and understanding na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ano man, Lord, yung mapag-aaralan namin, mag-remind ito, magamit namin ito sa mga sa buhay Kristiyano namin, Panginoon. Salamat o Diyos dahil tinuturo mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, yung mga bagay na dapat naming alamin, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. So ayan po, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Pakibati mo naman po yung katabi po ninyo. Magandang hapon. So ayan po, dito ulit tayo. Itutuloy po natin yung pinag-aaralan po natin, yung topic po natin na sino ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. Tayo pong mga mananampalataya or tayo po lalong-lalo na dito sa simbahan natin na naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Amin po, pakitanong nga sa katabi, naniniwala ka ba na si Jesus ay Diyos? Amin po. Dito po sa Biblia, na ituro sa atin ng ating mga pastor na kung about doon pa lang po sa Old Testament, sinabi na si Jesus ay Diyos. Marami tayong natutunan, marami tayong nalaman patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Amin po. Maganda po yung topic natin ngayon. Kasi ito yung isang bagay na katanungan ng ibang tao or kung si Jesus ba ay Diyos. Maaring sa atin bilang tayong mga mananampalataya o may mga na-encounter na tayo. Hindi siguro, kundi may na-encounter na tayo na ibang religion na hindi nila tanggap, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang tingin nila kay Jesus ay isang propeta, ay isang tao lang. Hindi sila naniniwala. Kaya nga, siguro maraming ganyan. Kaya nga sa atin, bilang tayo na mananampalataya, maganda itong pinag-aaralan natin. Kasi every time na pag may na-encounter tayong mga bagay na ganun, pag tinanong nila about dun sa paniniwala natin kung si Jesus ba ay Diyos, kaya nating depensahan, kaya nating sagutin kasi napag-aaralan na natin ngayon. Amin po na naituturo sa atin ng ating mga pastor. Minsan siguro may na-encounter tayo, patunayan mo sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Siguro may mga ganyan na-encounter tayo or saan sa Bible na si Jesus ay Diyos. Kaya ganyan, siguro sa atin bilang lalong-lalo na sa mga manggagawa na siguro sa paghayo, maraming mga na-encounter na ganyan. Tatanungin lalong-lalo na dun sa mga ibang religion. Ulitin ko po, may mga religion na hindi tanggap na si Jesus ay Diyos. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Minsan sabi ko nga po, ang paniniwala nila minsan ay siya ay propeta, siya ay tao lang, at hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya napaka-importante itong pinag-aaralan natin ngayon. Napakahalaga na malaman din natin yung mga bagay na yun na kapag may nagtanong sa atin, alam nating sagutin, alam natin
depensahan, alam natin na yung bang pinaniniwalaan natin ay nasa Biblia. Amin po, hindi tayo takot o hindi tayo magtuturuan kung sino magpapaliwanag, kundi na pag-aaralan natin ngayon kasi pag may nagtanong, alam natin yung isasagot natin na kung si Jesus ba ay Diyos, alam natin na sagutin kasi sa oras na ito na pag-aaralan na po natin. Amin po, kaya napakahalaga, napakalaking bagay ito na pag-aralan din natin. Ulitin ko, sa pag-share natin, marami tayong mai-encounter. Marami tayong yung bang makakasalamuha na iba-iba ang paniniwala. Kaya sa atin, kaya nga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kaya yung mga alam natin, yung mga nalalaman natin dito sa Biblia, sabihin din natin. Huwag tayong matatakot. Totoo po na hindi tayo nakikipagdebate. Umiiwas tayo sa pagdidebate kasi hindi dahilan dun sa takot or hindi dahilan dun sa kasi minsan nagtatalo-talo na lang pero may time din na kailangan din nating depensahan yung paniniwala natin. May time din na kailangan din nating protektahan, na kailangan din nating ipagtanggol yung pananampalataya natin. Lalong-lalo na itong bagay na ito na pag tinanong nila, patunayan mo sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Saan sa Biblia? Patunayan din natin. Hindi dahilan doon sa umatras din tayo, kundi may time na kailangan din natin sabihin sa kanila, patunayan din sa kanila na si Jesus ay Diyos. Na sasabihin natin, maglalatag tayo ng mga Bible, yung mga nalalaman natin, isasabihin natin, yung pinag-aaralan natin ngayon, maaari na nating sabihin sa kanila. Pag may nagtanong, hindi yung nagtuturuan na tayo, hihintayin natin yung pastor, hihintayin natin yung manggagawa na sila yung magdepensa, sila yung magsabi, kundi kung sa atin mismo bilang mananampalataya, pag tinanong tayo, hindi na natin sila tatawagin, kundi alam na natin kung paano depensahan, kung paano sagutin lahat ng mga katanungan nila. Kasi bakit? Napag-aaralan natin. Amin po, sa pinag-aaralan natin ngayon, napakahalaga na malaman din natin yung pagka-Diyos ni Jesus. Malaman din natin yung si Jesus ay Diyos. Kaya hindi tayo matatakot pag may nagtanong na kasi bakit? Alam na natin. Itong tinuturo sa atin ng ating mga pastor mula last week hanggang ngayon, ulit-ulitin natin itong pag-aralan, ulit-ulitin natin itong pakinggan. At mismo sa atin, yung mga sinasabi na verse, mismo sa atin, personal, dapat pag-aralan din natin. Amin po, hindi lang yung napakinggan natin, kundi mismo dapat tayo, binubuklat natin yung salita ng Diyos, tinitignan natin doon sa Biblia para pag-aralan at para intindihin din. At pag dumating yung time, kailangan magagamit din naman natin ito. Amin po, alam ko na maraming mga verse yung sinabi ng ating mga pastor, marami pa dyan. Kaya napaka-importante na dapat tayo din nagbubuklat, pinag-aaralan din yung pagka-Diyos ni Jesus. Kaya pag may nagtanong, hindi tayo matatakot kasi bakit? Alam natin. Ulitin ko po, dapat sa atin, alam din natin dapat depensahan yung pananampalataya natin. Alam din dapat nating sagutin yung mga katanungan nila na pag tinanong nila saan sa Biblia na si Jesus ay Diyos, marami tayong masasabi kasi bakit? Napag-aaralan natin. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kaya pag sinabi natin, na napatunayan natin sa kanila na si Jesus ay Diyos, kung maniwala man sila o hindi na natin iyon pananagutan. Pero mas mahalaga na, ulitin ko, hindi tayo nakikipagdebate, pero mas mahalaga yung madepensahan din natin, mapatunayan din natin sa mga taong nagtatanong kung si Jesus ay Diyos, mapapatunayan din natin sa kanila na sa Biblia na totoong si Jesus ay Diyos. Amin. Hindi lang siya tao. Amin po. Nagkatawang tao siya. Para Para sabihin dun sa mga tao na siya ang Diyos na dapat sambahin. Amin po. Na siya yung tutubos sa ating mga kasalanan. Amin po. Kaya maganda po pag-aralan natin. Yung mga sinabi sa atin ng ating mga leaders, pag-aralan natin. Alamin natin. Tayo mismo mag-aalam. Amin po. Dito naman po tayo sa topic ko po ngayon
kung sino ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. Yung sa akin naman po yung Thomas called him God. Sino pong nakakakilala kay Thomas? Lahat tayo. Kaya nga pamilyar po tayo dito sa pag-aaralan natin. Amin po. Buksan niyo po dito sa John chapter 20 verse 28. Pero start po natin dito sa verse 24 hanggang 29. Sabi po niya, si Tomas na tinatawag na kambal, na isa rin sa 12 apostol, ay hindi nila kasama noong nagpakita si Jesus. Kaya ibinalita nila sa kanya na nakita nila ang Panginoon, pero sinabi niya sa kanila, hindi ako maniniwala bagamat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkapako sa kamay niya at mahipo ang mga ito, pati na ang sugat sa kanyang tagiliran. Hindi siya naniniwala. Nagdududa si Thomas. Si Thomas faith, yung to see is to believe. Kailangan niyang mapatunayan muna na yung mga sugat, kailangan niyang makita. Mismong makita niya sa kanyang mga mata para maniwala siya. Sino pong may na-encounter na ganyan na to see is to believe? Maniniwala muna ako bago ako kailangan ko munang makita bago ako maniwala. Sa atin, tayo po ay nakikita man o hindi, naniniwala tayo. Yun ang faith. Amin po. Pero si Thomas, sabi niya, kailangan ko munang makita bago ako maniwala. Hindi ko nga nakikita kung may may sugat yung binabalita nyo. Hindi ko nga alam kung may totoo nga yung sinasabi nyo or hindi. Kailangan ko munang makita. Amin po. Sa verse 26, sabi niya, makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay, kasama na nila si Thomas. Sabi niya, kahit nakakandado ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Sinabi ni Jesus kay Thomas, sabi niya, tignan mo ang mga kamay ko. Sabi niya, hipuin mo, pati na rin ang aking tagiliran. Huwag kang magdududa. Sabi niya, huwag kang mag-aalinlangan. Sabi niya, maniwala ka. Sabi niya. Sinabi ni Thomas sa kanya, ito na, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Naniwala siya. Mismo ang Diyos lumapit sa kanya, naniwala siya. Nakita niya, doon mismo sa mata ni Thomas, nakita niya yung mga sugat, yung pinagkapako ni Jesus. Nakita mismo ng mga mata ni Thomas, kaya sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Si Thomas mismo ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. Na dating nagdududa, to see is to believe, kailangan ko munang makita bago ako maniwala. Pero siya mismo, nung nakita niya, yung pananaw niyang pagdududa, nakita niya, napalitan niyan. Sabi niya, Panginoon ko, Diyos ko. Siya mismo nagsabi na si Jesus ay Diyos. Amin po. Kaya hindi natin masasabi na tao lang si Jesus. Amin po. Na propeta lang si Jesus, hindi. Diyos siya. Panginoon siya. Amin po. Siguro po sa atin naka-encounter tayo, may mga tao siguro tayong na-encounter, na-sharean na mga tao na yung bang to see is to believe din. Tayo mga mananampalataya, hindi tayo to see is to believe. Amin po. Pakitanong nga yung katabi, to see is to believe ka ba? Dapat hindi. Amin po. Naalala ko po nung nagti-training dito sa Maseda. Dati may training yan na siguro, di ko alam kung anong araw yun, Huwebes yata yun na kailangan mong humayo hanggang Saturday kasi may quota, may mga taong masesyaran ka, may mga taong sesyaran ka ganyan, may quota na di ko alam kung ilang quota na yun. Kailangan mong lumabas ganyan. May na-sharean po ako or may na-encounter po akong tao. Every time pag nagsishare ako, ang always kong tanong, Kuya, ate, naniniwala ka ba na mahal ka ng Panginoong Sus? Yan yung lagi kong sinasabi.
Nga, naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Panginoong Sus? Ngayon yung lalaki po yung nasirang ko, sabi ko, Kuya, naniniwala ka ba na mahal ka ng Panginoong Sus? Sabi niya sa akin, paano ako maniniwalang mahal ako ng Panginoong Sus? Hindi ko naman nakikita ang yung Jesus na sinasabi mo. Hindi ko naman nakikita. Maniniwala ako sa inyo. Tandang-tanda ako, maniniwala ako na mahal ako ng Panginoong Sus kung nakita ko na siya doon sa mga mata ko. Kumbaga parang talagang hindi siya naniniwala. Kaya niya, di pinipilit ganyan, sinesirang ganyan, pero hindi siya nagpa-share, umalis siya. Ang huling sabi niya, kumbaga, kung makikita ko si Jesus na sinasabi mo, maniniwala ako. Saka ako maniniwala na mahal niya ako. Umalis siya bigla. Short, hindi ko siya nasirang ganyan, umalis siya. Parang may lungkot, ganyan, kasi hindi siya naniwala, ganyan. Lord ko, may mga ma-encounter tayong mga ganyan. Pero napaka-importante bilang tayong mga Kristiyano na alam natin na yung tama, napaka-importante na sabihin natin sa mga tao, sabihin natin sa kanila na kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amin po, minsan yung mga taong to see is to believe, sasabihin natin sa kanila na hindi. Sasabihin natin kung ano yung tama. Amin po, kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amin po. Ang isang trabaho natin ay sabihin sa mga tao at ipaalam sa mga tao na si Jesus ay Diyos. Maaring minsan may magpagdududa sila, maaring minsan hindi sila maniniwala, pero ulitin ko po, itong pinag-aaralan natin, napakahalaga na yan, sapat na yan para masabi natin sa kanila, mapatunayan natin sa kanila na si Jesus ay Diyos. Madami na yan, madami na tayong pinag-aaralan, 1 linggo nating pinag-aaralan yan. Kaya kumbaga, sapat yan para sabihin natin sa kanila. Kaya ulitin ko, pag may nagtanong, hindi tayo magtuturuan kung sino mag-explain, kundi handa na tayong sabihin sa kanila. Handa tayong ipaliwanag sa kanila. Amin po, may ma-encounter tayo ganyan na to see is to believe. Maniniwala muna siya na si Jesus ay Diyos pag nakita niya. Maniniwala siya na ganito, maniniwala siya na mahal siya ng Panginoong Sus kung nakita niya ang Panginoong Sus. Pero part natin bilang tayong mga mananampalataya, trabaho nating mga mananampalataya na baguhin yung mga pag-iisip na ganyan. Amin po, trabaho natin na sabihin sa kanila yung tama. Sabihin sa kanila kung ano yung nilalaman ng salita ng Panginoong Sus. Amin po, bilang alam natin yung tama, sabihin natin sa kanila na si Jesus ay Diyos. Amin po. Kaya alam ko po bilang tayong mga mananampalataya, alam ko po bilang tayong lingkod ng Panginoong Sus, marami na tayong nalaman. Kaya ulitin ko po, sapat ito para yung mga katanungan nila masagot po natin. Amin po, ulitin ko po, tayo po ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. Maraming nagpapatunay dyan sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Amin po. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pakikinig. Subaybayan po natin itong series na sino ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. Ulitin ko po yung topic ko po, si Thomas ay tinawag niyang Panginoon ko, Diyos ko. Yung dating pagdududa, napalitan nito. Naniwala siya, sinabi niya, si Jesus ay Diyos. Amin po. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. Yuko po tayong lahat at manalangin. Halili. Salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon dahil Lord, tinuturuan mo kami Panginoon yung mga bagay na dapat naming malaman sa paglilingkod sa iyo Panginoon. Kay Lord, dalangin namin Panginoon sa oras na ito. Pagpalain mo ang mga anak mo na nakikinig sa live na ito. Turuan mo kami Panginoon kung paano Panginoon masabi sa mga tao na ikaw yung Diyos magpakailanman, Panginoon. Salamat o Diyos sa oras na ito. Sa ilang po namin ibinabalik pinakamataas na papurit pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So ayan po, maraming salamat po. Subaybayan po. Ulitin ko po, subaybayan po natin itong topic po natin ngayon. Pagpalain po tayo ng Panginoong Sus at mag-iingat po tayong lahat. God bless po.